Nasaan na ba talaga si Atong Ang? Ito ang tanong na patuloy na gumugulo ngayon sa isipan ng maraming Pilipino. Isang pangalang dating lantad sa publiko, madalas makita sa mga malalaking negosyo at kilalang koneksyon, ngunit ngayon ay biglang nawala sa paningin ng lahat habang may warrant of arrest, may malawakang manhunt at may 10 milyong pisong reward para sa impormasyong magdadala sa kanyang pagkakahuli. Habang ang ilan sa mga akusado ay isa-isa nang naaresto, iisa ang tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot. Bakit nananatili siyang hindi pa nahuhuli? May mga pulis na patuloy ang paghahanap, may mga pamilyang nananawagan ng hustisya, at may isang katahimikang lalong nagpapalalim sa misteryo. Ngayong video, sisiyasatin natin kung nasaan na si Atong Ang. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa like muna ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Atong Ang ay isang kilalang negosyante sa Pilipinas, matagal nang nauugnay sa industriya ng sabong at iba pang gambling-related businesses sa loob ng maraming taon. Naging pamilyar ang kanyang pangalan sa mundo ng negosyo, may impluensya, may koneksyon at may kapangyarihang umabot sa iba't ibang antas ng lipunan. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang pangalan ay ang mga kontrobersyang matagal nang bumabalot sa industriya ng sabong. Isang industriyang malaki ang pera, malaki ang impluensya, at matagal nang sinasabing may madidilim na bahagi na bihirang makita ng publiko. Noong mga taong 2021 hanggang 2022, nagsimulang lumutang ang mga ulat tungkol sa pagkawala ng ilang sabungero, mga ordinaryong tao na huling nakitang pumunta sa mga sabungan at hindi na muling umuwi. Sa simula, tila magkakahiwalay na insidente lamang ito. Ngunit habang dumarami ang nawawala, unti-unting nabuo ang isang mas malaking larawan, isang pattern na hindi na maaaring balewalain. Dito nagsimula ang masinsing investigasyon ng mga autoridad. Unti-unting lumabas ang mga pangalan, koneksyon at testimonya, at sa gitna ng lahat ng ito, lumutang ang pangalan ni Atong Ang, isang pangalan na hindi inaasahang mapapabilang sa isa sa pinakamabigat na kasong kriminal sa bansa. Mula sa pagiging isang makapangyarihang negosyante, unti-unting nagbago ang imahe mula sa impluensya patungo sa kontrobersya. At dito na nagsimula ang kwentong nagdala sa atin sa tanong na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Ngayon, puntahan natin ang pinakapuso ng issue, ang kasong nagdala kay Atong Ang mula sa mundo ng negosyo patungo sa sentro ng pambansang kontrobersya. Ang kasong isinampa laban sa kanya ay hindi simpleng reklamo lamang. Ito ay kidnapping with homicide, kasama ang iba pang kaugnay na paratang, isang uri ng krimen na itinuturing na non-bailable sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ibig sabihin, kapag napatunayang may sapat na basehan ng korte, hindi maaring piyansahan ng akusado habang nililitis ang kaso. Ang mga kasong ito ay may kaugnayan sa tinatawag na missing sabongheros, mga individual na iniulat na nawawala matapos pumunta sa mga sabungan noong mga nakaraang taon. Ang ilan sa kanila ay huling nakita, nakasama ang mga taong may koneksyon sa industriya at matapos noon tila naglaho na lamang na parang bula. Habang tumatagal ang investigasyon, unti-unting nabuo ang mga testimonya, salaysay at impormasyon na nagtulak sa mga autoridad na magsampa ng kaso. Hindi ito nangyari ng biglaan. Ilang taon ang ginugol sa pag-iipon ng ebidensya, pakikipag-usap sa mga testigo at sa pagsusuri sa mga koneksyon bago umabot sa puntong naglabas ng warrant of arrest ang korte. Kasama sa mga akusado ang ilang individual na kalaunan ay naaresto na. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na operasyon, iisa ang nananatiling wala sa kustudiya ng batas si Atong, at dito lalong uminit ang issue para sa mga pamilya ng mga nawawala. Ang paglabas ng warrant ay isang hakbang patungo sa hustisya na matagal nilang hinihintay para naman sa publiko. Ito ay naging simbolo ng mas malawak na tanong kung paano hinaharap ng batas ang mga makapangyarihang personalidad kapag sila ay nadadawit sa mabibigat na kaso. At sa puntong ito, malinaw ang isang bagay. Ang kasong ito ay hindi na lamang usapin ng isang tao, kundi isang pagsubok sa sistema ng hustisya mismo. Matapos ilabas ang warrant of arrest, dito na lalong uminit ang tanong ng publiko. Nasaan na ngayon si Atong Ang? Ayon sa mga autoridad, agad na inilunsad
ang malawakang manhunt sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga operasyon sa mga kilalang tirahan at lugar na inuugnay sa kanya, may pagbabantay sa mga posibleng daanan at may koordinasyon sa iba't ibang unit ng kapulisan. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, wala pa ring malinaw na bakas kung nasaan siya. Dahil dito, pinalakas pa ang paghahanap. Nag-alok ang pamahalaan ng milyong pisong reward para sa impormasyong magdadala sa kanyang agarang pag-aresto. Ibig sabihin, seryoso ang Estado. Handa silang maglaan ng malaking halaga upang mapabilis ang paghuli at mapigilan ang posibilidad na tuluyan siyang makaiwas sa batas. Kasabay nito, lumutang din ang usapin ng international coordination. Kapag ang isang individual na may mabigat na kaso ay posibleng lumabas ng bansa, nagiging opsyon ang paghingi ng tulong sa mga international law enforcement agencies. Hindi ito nangangahulugang nakalabas na siya, ngunit malinaw na pinaghahandaan ng mga autoridad ang lahat ng senaryo. Maraming haka-haka ang kumalat. May nagsasabing maaring nagtatago siya sa isang pribadong lugar. May nagsasabing may tumutulong sa kanya at may iba namang naniniwalang tahimik lamang siyang naghihintay ng tamang legal na hakbang. Ngunit sa ngayon, lahat ng ito ay nananatiling espekulasyon, walang opisyal na kumpirmasyon kung nasaan siya, kung paano niya naiiwasan ang pagkakahuli. Habang tumatagal ang kanyang pagkawala, mas lalong lumalalim ang tensyon. Para sa publiko, ang hindi niya pagharap ay nagiging simbolo ng isang mas malaking tanong. Gaano kahirap hulihin ang isang taong may kapangyarihan at koneksyon? Para naman sa mga pamilya ng mga nawawala, bawat araw na lumilipas ay dagdag na paghihintay at pangamba. At dito pumapasok ang bigat ng sitwasyon. Habang walang sagot sa tanong na nasaan na siya, mas lalo lamang lumalakas ang panawagan para sa hustisya. Sa gitna ng mga paratang at patuloy na paghahanap, mahalagang ilahad din ang panig ng depensa upang maging malinaw ang buong larawan ng isyung ito. Ayon sa mga abogado ni Atong Ang, mariin nilang itinatanggi ang mga paratang laban sa kanilang kliyente. Para sa kanila, ang paglabas ng warrant of arrest ay umano'y premature at may mga legal na proseso pa raw na hindi lubusang napagdaanan bago ito inilabas ng korte. Iginiit ng depensa na may karapatan ang sinumang akusado sa due process, ang karapatang mapakinggan, maipagtanggol ang sarili at mabigyan ng patas na paglilitis bago hatulan. Sa ilalim ng batas, ang due process ay hindi lamang teknikalidad. Ito ang pundasyon ng hustisya, lalo na sa mga kasong mabigat at may malaking epekto sa buhay, reputasyon at kalayaan ng isang tao. Kaya naman, para sa kampo ni Atong Ang, mahalagang maipakita na ang lahat ng ebidensya laban sa kanya ay dapat dumaan sa masusing pagsusuri sa loob ng korte, hindi sa husga ng publiko o sa ingay ng social media. Dito ngayon nahahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na sapat na ang mga inilabas na impormasyon upang siya ay humarap na agad sa batas. Ngunit may iba ring nagpapaalala na ang akusasyon ay hindi automatikong katumbas ng kasalanan at na ang tunay na katotohanan ay dapat lumabas sa tamang proseso ng paglilitis. Ang tanong ngayon, paano babalansehin ng sistema ng hustisya ang panawagan para sa agarang pananagutan at ang karapatan ng isang akusado sa patas na pagdinig? Habang wala pang pinal na desisyon ang korte, nananatiling bukas ang usapin. Ang kaso ay patuloy na gumugulong, hindi lamang sa mga hukuman, kundi sa mata at isipan ng sambayanan. Sa puntong ito, malinaw na ang kaso ni Atong Ang ay hindi na lamang usapin ng isang individual. Ito ay naging salamin ng mas malalim na problema sa lipunan, kung paano hinaharap ng sistema ng hustisya ang mga kasong may kinalaman sa kapangyarihan, pera at impluensya. Para sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, ang pag-usad ng kaso ay nagbibigay ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ay may pangamba. Bawat araw na hindi pa nahuhuli ang pangunahing akusado ay araw rin ng paghihintay. At para sa kanila, ang paghihintay ay tila walang katiyakan. Ang hustisya para sa kanila ay hindi lamang desisyon ng korte, kundi kasagutan kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa panig naman ng publiko, muling binubuhay ng kasong ito ang tanong, pantay ba ang batas para sa lahat
Kapag ang isang ordinaryong mamamayan ay hinahanap ng batas, mabilis ang aksyon. Ngunit kapag ang sangkot ay isang makapangyarihang personalidad, tila mas nagiging komplikado ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang interes ng publiko at bakit bawat galaw ng mga awtoridad ay binabantayan. May epekto rin ito sa industriya ng sabong at sa mas malawak na mundo ng gambling. Ang mga isyong tulad nito ay nagbubukas ng diskusyon kung sapat ba ang regulasyon at kung gaano kalalim ang mga koneksyon na matagal nang hindi nakikita ng publiko. Para sa ilan, ito ay senyales na may mga bahagi ng sistemang kailangang linisin at ayusin. Sa kabuuan, ang kasong ito ay nagsisilbing pagsubok sa kredibilidad ng hustisya. Kung paano ito haharapin, kung gaano kabilis at kung gaano ito magiging patas, ay may malaking impluensya sa tiwala ng mamamayan sa batas at sa mga institusyong nagpapatupad nito. At habang wala pang malinaw na wakas ang kwento, iisa ang hindi maikakaila. Ang tanong ay hindi na lamang nasaan na si Atong Ang, kundi makakamit ba ang hustisya? Ngayon kayo ang aming tatanungin. Sa tingin ninyo, nasaan na si Atong Ang? At naniniwala ba kayo na makakamit ng hustisya ang mga pamilyang matagal nang naghihintay? I-comment ang inyong opinion sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para sa mga susunod na update sa kwentong ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na balita.